Ito yung baby mo na. Ito ang Quirino Hospital sa Quezon City. Karaniwan ng hindi bababa sa 60 sanggol kada araw ang ipinapanganak dito, kaya mas kilala ito noon bilang Labor Hospital. Naabutan ng kwentong ito ang 36 na taong gulang na si Ermina Solis na manganganak anumang oras. Ilang sandali pa, nagsimula na siyang mag-labor. Pang-anim na anak ito ni Ermina na puro mga babae, dahilan kung bakit ninais nila ng kanyang asawang si Jose na magkaroon ng anak na lalaki. This is babae po. Sa Pilipinas, 3 sanggol ang isinisilang bawat minuto at kabilang na ngayon ang anak ni na Jose at Ermina sa tumataas na populasyon ng ating bayan. Tubig. Tubig. Pero nagdesisyon si Ermina, ito na ang kanyang magiging huling panganganak. Hindi na siya maghahangad ng anak na lalaki. Kaya't nagpatali o laigit si Ermina pagkapanganak bago umuwi ng bahay. Sa kasalukuyan ay may 72 milyon na ang populasyon ng ating bansa. Dito sa Kalakang, Maynila, nakasentro ang 11 milyon. Sa patuloy na lumalalang krisis sa ekonomiya, bunsod ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis at kakulangan sa pagkain, napapanahon na nga bang lumikha tayo ng batas tungkol sa reproductive health para kontrolin ang patuloy na paglobo ng ating populasyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Abner Mercado. Samahan niyo po ako sa aking magiging kwento at pagtalakay sa isyong ito. Ito po ang The Correspondence. Mula sa ospital, inuwi na ng mag-asawang Jose at Ermina ang kanilang bunsong si Andrea. May bagong anghel na naman na makakalaro ang mga anak ng mag-asawa. Katulad ng iba pang mga anak, kaakibat dito ang responsibilidad na mabigyan ng mga pangangailangan gaya ng pagkain, edukasyon, patungo sa magandang bukas. Wala na, sinuko mo na yung pag-asawang makalalaki? Suko ko na talaga. Kasi sa hirap ng buhay. Wala na. Baka sa pagdating ng high school na siguro, hindi ko mapaparal kung pagsabay-sabayin yan. Sunod-sunod ang agwat ng mga anak ng mag-asawa. Security guard si Jose, minimum wage ang kita. Ang asawang si Ermina ang bumabalikat sa pagbabudget para ngayon sa 6 na anak na. Sa ngayon po, na 6 na, yung 200 kulang talaga sa isang araw kung tutuusin. Kasi, siyempre po, magkakain na pagkain pa, yung panggatas ko, kukulangin po talaga. At ang desisyong magpatali ay sa kanilang mag-asawa. Desidido na silang itakda sa 6 ang kanilang anak. Wala naman daw pinangambahan sa pagpapatali si Ermina. Hindi naman po ako nag-isip ng matatakot. Basta ang inano ko lang, nung matigil na yung panghanganak ko, basta hanggang doon na lang. Hindi ka natakot sa pagpapatali? Talagang pinanindigan mo? Opo. Kabalintunaan sa kwento ni Ermina ang kwento ni Ani Totanyes. Ito mga magkakabarkada. Taong 2003 nang makilala ko si Ani sa Punta Santa Ana, Maynila. Sa maliit na inuupahan nilang kwartong ito, pinagkakasya ang mga anak. Ito susundan, ayan na susunod. Lagaan, Tapos ito, ilang buwan na to? Kabuanan ko na. Pangilan yan? Siya. Bakit? Ay, masarap. Sarap daw.
isa pang anak na babae naman ang hinabol noon ni Ani at ng kanyang asawang si Mario. Kabuanan na siya sa pangsyam ng makapanayam ko siya noon. Kasi yung dalaga ako, hindi ko naman hinangad na maraming anak. Tapos tayo nagsama na kami. Ayun, sunod-sunod na. Pero gumamit din akong contraceptive. Gumamit ka pa ng contraceptive niya lagay na yan? Pang-lima. Kay Mayor Atienza na. Rolay ko si Mayor Atienza. Si Mayor Lito Atienza noon ang mayor ng Maynila. Walang puwang sa Maynila ang mga contraceptives. Ipinagmamalaki ni Atienza na isa siyang pro-life, paninindigan na nakabatay sa simbahang Katoliko. Karoon tayo ng parabagang pagtanggap na lamang sa population control as a policy enshrined within our laws. Hindi naman ganun yun eh. Kaya itong aming ginagawa sa Maynila sang-ayon sa layunin ng ating batas. Pero ang realidad na pinapanaginipan noon ni Mayor Atienza ay nagbabadyang bangungot para sa maraming pamilyang gaya ng kay Ani. Walang pirmihang trabaho ang asawang si Mario para buhayin ang dumadami nitong mga anak. Wala sa isip ko na ang control eh. Kaya naman may trabaho ako. Nung naramdaman ko na lang to, siyam na. 5 taon ang nakalipas, hinanap ko muli si Ani. Sa Caloocan ko na siya natuntun. Nagtatrabaho siya sa hipag niyang si Aling Tess bilang tindera, labandera, kusinera at tagalinis ng bahay. Paano yung sweldo mo? Paano nakakatulong sa inyo yun? Kasi- Alagpuanan, lingguhan. Lingguan. Pagka ako umuwi, may pera na akong dinadala doon. Iba pa yung grocery. Mga magkano naman yung naiuwi mo? Mga mga 1.5. Malaking tulong sa pamilya. Tipid naman kami. Ang pangalawa nitong anak na si Aim Carl, 16 na taong gulang, nagtapos lang ng high school at kasama niya bilang tindera, hindi na ito nakapagkuleyo. Hanggang high school lang ang kailangan kong maibigay sa kanila. Talagang mahirap. Hindi ko maibibigay sa kanila pang college. Hanggang doon lang ako. Ano ba yung Tulong na din daw ni Aling Tess sa hipag na si Ani na unang lumapit sa kanya para mamasukan. Pero noon pa daw ay pinaalalahanan na niya ang hipag. Dahan-dahan, hinay-hinay lang dahil mahirap ang buhay. Yun. Ang kaso, hindi rin nila sinunod eh. Hanggang sa dumating sa puntong 11 na, yung anak ko mismo ang bumili ng pills para hindi na masundan. Kasi tuwing mga anak, ako rin ang parang ako ang nanganak dahil ako ang gumagastos eh. Nayanig akong malaman na ang siyam na anak noon ni Ani ay nadagdagan pa pala ng 2 sa aming pagbabalik. Ito yung nasa tiyan mo. May 2 sumunod na ito. Ito. Ito yung